Bumagsak na ang ekonomiya ng Federasyon ng Rusya at palubog na ito ayon mismo kay Pangulong Vladimir Putin. Sa isang pagpupulong tungkol sa mga usaping pang-ekonomiya, hayagang sinabi ni Vladimir Putin na ang galaw ng mga pangunahing makroekonomikong tagapagpaiwatig ng ekonomiya ng Rusya sa simula ng 2026 ay naging negatibo. Inamin ng mga ekonomista pati malapit sa Kremlin na matindi ang resesyon na yon at lalo pang lalala sa pagtatapos ng taon. Bukod pa rito, hindi nagkakatugma ang budget ng Rusya, mabilis na lumalaki ang deficit at bumababa ang kita mula sa langis at gas kahit pa may krisis sa gitnang silangan. Kaya naman, inihayag na lang ng pamahalaan ng Federasyon ng Rusya ang biglaang pagbawas ng gastusin sa pambansang budget. Ako si Alexei Pechi. Talakayin natin ang paksang ito. Pero bago yon, hinihiling ko ang inyong pinansyal na suporta sa YouTube channel na ito. Sa donasyon, bayad na subscription o pagiging YouTube sponsor, makikita ang lahat ng link at detalye sa video description. At sa pagtatapos ng episode na ito, kung naging kapakipakinabang at interesante sa inyo ang impormasyong ito, maaari ninyong suportahan ang episode na ito sa pamamagitan ng inyong donasyon o anumang uri ng suporta. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa video description ng link. Tara, simulan na natin. Ngayon, nagsagawa si Vladimir Putin ng pagpupulong sa usaping ekonomiya at unang beses na inamin na negatibo ng mga pangunahing makroekonomikong indikasyon ng ekonomiya ng Rusya sa simula ng 2026. Narito ang CP mula sa kalbong diktador na si Vladimir Putin. Una, mababa at negatibo ang takbo ng mga pangunahing makroekonomikong indikasyon. Hindi ito nakakagulat para sa atin pero pinapatunayan ito ng estadistika. Noong Enero ng kasalukuyang taon, ang gross domestic product ay 2.1% na mas mababa kaysa noong nakaraang taon. Ang produksyon sa industriya ay bumaba ng halos 1%, pero ang pagmimina ng mga mineral ay tumaas pa nga ng 0.5%. Nangyari ito bago pa tumaas ang presyo ng mga enerhiya sa buong mundo. Sa huli, nanawagan si Putin sa pamahalaan ng Rusya na ibalik ang bansa sa tinatawag na landas ng matatag na paglago ng ekonomiya kasabay ng hindi pagpapahintulot sa pagtaas ng inflasyon o pagkagulo sa merkado ng paggawa. Tungkol naman sa federal na budget, nakaranas ito ng 3.5 trilyong rublo na kakulangan noong Enero-Pebrero at humarap sa pagbaba ng kabuuang kita. Sinabi ni Putin na kailangang gumawa ng maingat na mga desisyon at tiyake ng pangmatagalang katatagan nito. Pero ang pinaka-nakakatawa at katawa-tawang pahayag ni Vladimir Putin tungkol sa dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya. Ano sa tingin ninyo ang sinabi ni Putin? Bakit nagsimulang bumagsak ang ekonomiya ng Russia? Bakit negatibo ang takbo ng ekonomiya ng Russia? Kaya nga, sabi ni Vladimir Putin, bumagsak daw ang ekonomiya dahil noong Enero ay mas kaunti lang ang mga araw ng trabaho kaysa karaniwan. Hindi ito biro, sabi ni Vladimir Putin. Alam nyo, pati eksperto ay binabanggit ang salik sa kalendaryo mayong Enero dahil mas kaunti ang mga araw ng trabaho ngayon kumpara noong nakaraan. Ganyan ang nakakatawang palusot. Sasagutin ko na ang pagbaba ng GDP ng mga Ruso noong Enero na iniulat dati ng Rosstat ay naging unang beses para sa Russia mula noong 2023. Noong nakaraang taon, ayon sa opisyal na estadistika, bumagal ng 5 beses ang paglago ng ekonomiya sa 1% mas mababa ng 2 beses sa orihinal na taya ng gobyerno. Sa 28 pangunahing sektor ng industriya ng Russia, 21 ang nagtapos ng nakaraang taon na may pagbaba. Ang pagmimina ng mga mineral ay bumaba ng 1.6%. Ang mga metalurista ay nagbawas ng produksyon ng 2.1%. Bumaba ng 3.5% ang produksyon ng damit at sapatos. Sa unang beses sa 15 taon, nabawasan ng 0.5% ang produksyon ng pagkain. Nakakaintriga na yung taon, ang kalbong diktador na si Vladimir Putin ay orihinal na nagplano ng paglago na higit sa 2%. Pagkatapos ay ibinaba niya ang taya sa 1.3%. Pero masyado pa rin itong optimistiko. Sa huli, gusto nilang ibaba ang paglago na ito sa 0.7%. Pero paano nangyari yon? Hindi ba talaga nakatulong kay Putin ang pagtaas ng presyo ng langis? Nakatulong pero hindi malaki. Sa simula pa lang ng taon, mahigit 300 bilyong rubles nang hindi nakuha ng Russia. Sabi ng mga ekonomista, mali lahat ng inaasahan sa budget ng Federasyon ng Rusya.
Ayon sa pagtataya ng gobyerno, kung saan ibinatay ang budget, ang isang bariles ng Ural na langis ay dapat nagkakahalaga sa average na $59 kada bariles na yung taon. Noong Enero, ginamit nila ang $41 kada bariles sa pagkalkula ng buwis sa langis at gas. Noong Pebrero naman, $44.6 kada bariles. Ang rubel naman ay naging masyadong matatag. Ang pagkalkula ay ginawa base sa 72 rubles kada dolyar, samantalang sa aktwal, ang palitan ay nasa average na 77 rubles. At para mapataas ang kita, muling tinaasan ng gobyerno ng Rusya ang mga buwis, partikular na nirepaso ang VAT rate. Sa simula ng taon, mas mabilis lumaki ang gastusin kaysa inaasahan. Sa unang 2 buwan, tumaas ito ng halos 6% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Kahit ayon sa plano ng gobyerno, Dapat sana ay 3% lang ang paglago. dapat ding banggitin na naging hindi inaasahang regalo para sa mga awtoridad sa ekonomiya ng Rusya ang digmaan ng US at Israel laban sa Iran. Tumaas ang presyo ng langis dahil sa banta ng pagsasara ng kipot ng Hormuz. Isang makitid na daan ng dagat kung saan ine-export ng mga bansa sa Persian Gulf ang langis sa pandigdigang merkado. Tumaas ang presyo ng Brent mula 70 hanggang lampas, 0%. $110. Ang presyo ng Urals na langis ng Russia ay halos $80 kada bariles. May ilang mga transaksyon pa nga na halos umabot sa $100. Ngayong Marso, maliit pa rin ang kita ng Russia sa langis at gas dahil base sa mababang presyo ng Pebrero ang buwis. Sa Abril, kung hindi magbabago ang presyo hanggang Marso, maaaring makuha ng budget ng Russia ang humigit kumulang 570 bilyong rubles. Ano ang mangyayari? Дальше неизвестно. Ang pinakamarami na maaring mangyari sa sitwasyong ito ay ang mabawi ang mga pagkalugi sa unang 2 buwan ng taong ito. Ibig sabihin, sa pinakamagandang kaso, sana ay makabawi sila at maging pantay lang. Inihayag ng kagawaran ng pananalapi ng Russian Federation na magbabawas sila ng gastusin. Partikular na sinabi na babawasan ng 10% ang lahat ng gastusin ng bansa kahit na may mga sektor na syempre ay hindi gagalawin. Ito ay ang depensa, pambansang seguridad at pagpapatupad ng batas. Hindi gagalawin ang pondo para sa digmaan at mapanupil na makina, ngunit babawasan ng ibang sektor para makatipid. Unam-una nilang babawasan ang tinatawag na mga gastusin para sa ekonomiya. Halimbawa, ito ay iba't ibang pambansang proyekto, pamumuhunan sa infrastruktura, pagtatayo ng mga kalsada, tulay, paaralan, ospital, daycare at iba pa. Lahat ng ito ay babawasan. Sa madaling salita, para mapanatili ang napakalaking gastusin sa militar, kukunin lang sa mga Ruso ang kanilang pangunahing pag-unlad. Hindi ba't ito talaga ang gusto ng mga Ruso? Ang mahalaga ay ituloy ang digmaan. Ang mahalaga ay tuloy ang pagpapadala ng mga Rusong Vanya para mamatay sa banal na lupain ng Ukraine. Yung gastos na bababa, wala namang masama doon. Nagigpit ng sinturon ang mga Ruso, okay lang. Sinabi iyon ni Vovka Putin. Na pala, magkukwento ako ng isang maikling totoong biro. Nayon ko lang siya nakita at talagang namangha ako. Kung hindi ninyo alam, nayon dun sa Siberia ng Rusya, pumupunta sila, kinukuha ang mga baka, pinapatay at sinasabi na, kailangan daw talaga. Parang sinubukan nilang ipaliwanag ang nangyayari at may nakita doon ay isang Kashevarova na kahit sa mga Z-propagandista ay tinuturing na isang kasuklam-suklam na tao. Siya nga isang propagandista. Sinabi niya, ano nga ba ang dahilan? Ano bang nangyayari sa Russia? Ibig sabihin, bumabagsak ang ekonomiya. Kinukuha ang mga baka sa Siberia, pinapatay ang Telegram at ang internet ay para lang sa mga whitelist at iba pa. At eto, sabi niya, quote, naniniwala ako na lahat ng mga anti-mamamayang desisyon na ito, mga batas na nagpapagulo sa sitwasyon sa bansa, ay galing sa mga ahente ng impluwensya ng kanluran na habang nasa kapangyarihan sa Russia, ipinipilit nila ito na parang ito lang ang tanging solusyon. Isasara ang Telegram, dilipulin ang hayop, papatayin ang internet, wawasakin ang batas at itataas ang buwis. At ang iba naman ay hindi kayang labanan sila dahil sila ay alinman sa tiwali, ignorante o kulang sa lakas ng loob at kaalaman sa mga larangang ito. Naiintindihan mo ba ang lohika ng mga dugyot na Rusong nagsasabing dinadala tayo ng gobyerno sa hirap, pinapatay ang internet at telegram, kinukuha ang mga baka at iba pa? Kaya nga, hindi naman ang gobyerno ang gumagawa nito, kundi mga ahente ng impluwensya, mga ahente ng kanluran na nakapasok sa gobyerno at sila ang gumagawa ng lahat ng ito.
Si Vladimir Putin ay hindi pa lang kayang ayusin ito ngayon. Pero ayos lang, darating din ang panahon at maaayos niya ito. Ibig sabihin, ito ay parang paralel na realidad, pero ganito talaga ang nangyayari. Kaya nga, mahalagang banggitin ang isang nakakatakot na salik. Kahit mga eksperto sa Russia malapit sa Kremlin ay nagsabing lumalago lang ang ekonomiya ng Russia dahil sa government contract at militarismo. Mga kumpanya ng military-industrial complex. Ibig sabihin, ang ekonomiya ng Russia ay naging bihag na ng digmaan. Matatapos ang digmaan at lalabas ang banta ng pagguho ng ekonomiya, sa mayon ang industriya ng depensa pang bumubuhay sa ekonomiya at trabaho ng mga Ruso. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, paalala, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng donasyon, pag-subscribe o pagiging sponsor sa YouTube. Lahat ng link at detalye kung paano ito gawin ay nasa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.